Magandang gabi po mga kabuhay. Unang-una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, ang biyaya ng buhay na patuloy po nating tinatamasa hanggang sa oras na ito. At sa araw na ito, magpapasalamat tayo sa Diyos na ang bagyo na naminsala halos sa buong Pilipinas, sa Luzon, at saka sa Mindanao ay talagang maraming binaha. Dito sa Pampanga ay bumaha po. Ang mga bahay nalubog sa tubig sa Tagkawayan, Quezon at saka sa Lupis, Quezon. Talagang lubog ang mga bahay sa tubig at ang mga biyaheng papuntang Bisaya stranded doon, mga deliveries na stuck, hindi na makatawid dahil ang kalsada ay malalim po, no? Pero ganun pa man din ay magpapasalamat tayo sa Diyos dahil wala pong namatay sa dumaang bagyo. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay at pangyayari sa ating buhay ay lagi tayong dumalangin sa Panginoong Diyos, lalo na sa panahon na ito, sa panahon ng pandemic, tapos may bagyo pang dumarating. Mga kapatid, kapit lang po tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos Ama sa pamagitan ni Jesucristo, kanyang anak. Tatawag tayo sa takila at makapangyarihang pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Dahil alam naman nating lahat na hindi tayo pababayaan ng Diyos kapag manalig at tatawag tayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa kanina, alas 6 ng gabi, ay nanonood pa ako ng 24 oras. At doon po napanood ko, nasilayan ko ang ipinahayag ni Pope Francis na tungkol po sa civil union, same-sex. Ang ibig sabihin po ng civil union, same-sex, na yung parehong lalaki pwede na magpakasal through civil wedding, meaning yung bakla at saka yung totoong lalaki pwede na silang magsama through civil wedding. Yun po ang tinatawag na civil union. Ganun din po sa mga parehong babae, isang tomboy at saka isang tunay na babae, pwede na po silang magsama legally through civil union, same-sex. Kaya ako'y medyo napaisip ako, malaking question mark sa aking kaisipan kung ito bang ang pinahayag ni Pope Francis na ayon ba sa salita ng Diyos. Dahil bilang spiritual leader ng Roman Catholic, no? Ang sa akin pong paniniwala na bilang leader, dapat ang ipapahayag ng isang leader, ito'y katotohanan, ito'y nagmula sa salita ng Diyos, mula sa Biblia. Ngunit ako'y nag-isip din na si Pope Francis bilang isang tao, as a human being, meron din po siyang karapatan magpahayag ng kanyang sariling opinion bilang isang tao po, no? Marahil bilang isang tao, nakikita din ngayon ang pangailangan at problema ng yung social problem na tinatawag natin na minsan hindi kayang tanggapin ng ibang tao ang sitwasyon ng kapwa-tao. Kaya siguro siya nagdeklara ng civil union, same-sex, pwede na magsama. Pero ganun pa man, karapatan niya yun bilang isang tao. Pero ako'y napaisip, nag-research ako. Inumpisahan ko pa doon sa Book of Creation, from the Book of Genesis. Nire-review, tinitingnan ko kahit papaano, para may basihan ako sa aking opinion o pahayag bilang spiritual belief, no? Through the Word of God, na binuklat ko yung yung creation ng mundo at saka yung creation ng tao. Kaya mga kapatid, pakinggan po natin sa maigsing panahon ang salita ng Diyos na from the book of Genesis, from the creation of God, ng mundo at ang ng tao. Pakinggan po natin. The Word of God from the book of Genesis. Then God said, "Let us make humankind in our image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle,
and over all the wild animals of the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. And the Lord God commanded the man, "You may freely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall die." Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner." So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. Then he took one of his ribs and closed up its place with flesh, and the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, "This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of man this one was taken." Therefore a man leaves his father and his mother, and clings to his wife, and they become one flesh. The word of the Lord. So, mga kabuhay, dito sa salita ng Diyos ay nasilayan ko paano nilalang ng Diyos ang tao. Ito'y nilalang niya para sa kanyang pagmamahal. Gusto niya i-share sa tao as a human kind, as a human being, ang kanyang wangis. No? At dito, ginawa niya ang tao at siya'y natuwa. At ang tao ay inilagay niya sa paraiso na tinatawag natin na Garden of Eden. It is a paradise. So, napakabuti ng Diyos, napakabait niya. Hindi niya iniisip yung kanyang sariling kasiyahan, ngunit iniisip din niya ang kasiyahan na isang tao na kanyang nilalang, ang lalaki. At dahil napagtanto niya na dapat ang kanyang nilalang na lalaki ay magkaroon ng kasama o partner sa buhay, kaya nagdesisyon siya na gagawa siya ng partner na isang taong babae para sa lalaki. Kaya maliwanag dito na ang tao ay nilalang ng Diyos para sa tao din. Ang lalaki ay para sa babae at ang babae para din sa lalaki, at upang sila magsama, no? At dito nakalagay, kapag nagsama na po ang babae at ang lalaki, and they become one flesh, ay isang laman na lang po sila, iisa na lang po sila, ang babae at lalaki. Kapag ikinasal na at magsama na sila sa buhay, ang tawag po nila ay mag-asawa, at iisa na lang po sila. Dahil isa po ang kanilang hangarin sa buhay at iisa po ang kanilang direksyon sa buhay. Kaya dito mga kapatid, ayon sa sinabi ni Pope Francis, na sang-ayon siya na pwedeng na magsama ang same-sex, na pwede na silang ikasal through civil union. So, magiging legal na ang kanilang pagsasama. Ganun din po same-sex, saka po babae. Pwede na silang magsama, magpakasal legally, dahil sila pwede na ikasal
through civil wedding or civil union. Kaya mga kapatid, ang sagot naman ng ating pamahalaan ay sang-ayon sila sa pahayag ni Pope Francis. Siyempre, ang pamahalaan ay concern of mga politicians. Alam naman natin na mga politiko ay narating nila ang kanilang posisyon dahil din sa tao. Dahil sa pagbuto ng mga tao sa kanila na sila pwedeng mamuno sa ating pamahalaan, sa pamayanan, sa barangay, sa bayan, sa lungsod at sa buong bansa. Kaya mga kapatid, ang desisyon na ito ni Pope Francis at sa ating pamahalaan, it is a political decision. Political decision meaning ito ay decision naman ng makataong desisyon. No? Maaring isipin natin na ang desisyon na ito ay makatao dahil iniisip nila ang same-sex na ngayon sinasabi nating bakla at tumboy na magsasama, no? Same-sex magsasama, puro lalaki namumuhay bilang mag-asawa at ang puro babae namumuhay na bilang mag-asawa, para matawag natin na talagang legal o legally union na sila, nag-isa na sila, pinag-isa na sila, sinang-ayunan ng batas at sinang-ayunan naman bilang mga Katoliko kung sila may mga Katoliko. Ngunit hindi lang sa Katoliko ito mangyayari, mga kabuhay, no? Bilang mamamayan ng buong mundo, kapag inupi na o may batas na pwede nang magpakasal ang same-sex, legally pwede na sila magsama at so they are proud of themselves na legal na ang kanilang pagsasama. Hindi na sila pwedeng pagtawanan ng mga kapwa-tao. Kasi ngayon, meron pang tinatawag na natin na parang yung hindi kayang tanggapin ng buong sambayanan ang magsasama na the same-sex bilang mag-asawa. Pero meron nang nangyayari ngayon kahit sa ibang bansa, inaprubahan pa yan. Sa Pilipinas, alam naman natin ang mga Pilipino ay very conservative, no? Pero sa ngayon, sa akin nakikita po, yung dating mga Pilipino talagang mga conservative sa buhay, ay mas majority ngayon nagiging practical minded na po sila. So ang masasabi natin conservative ay lang sigurong nakakatanda pa sa atin. Yung mga bagong generation na po, nakakalungkot isipin. Parang hindi na natin, ubihira na lang siguro sa mga bagong generation, makikita natin pagka-conservative sa isip. Kaya para sa akin, ako naman ay talagang pag sinabi yung mga tao, tapang sundin natin ang salita ng Diyos na tayo makikapwa. Ngunit sa mga pahayag na wala naman sa turo sa Biblia, kaya bilang tao at mayroong pananalig sa Diyos pamagitan ng salita ng Diyos sa Biblia, meron tayong karapatan na magdesisyon kung ba'y sasang-ayon ka ba o hindi sa pahayag ng Santo Papa, Pope Francis. Ito naman, ayon naman sa gobyerno, sasang-ayon sila, pero kailangan munang amindahan nila ang family code, no? I-insert nila doon na pwede na, legally na pwede magsama o pwede na ikasal ang same-sex. Pero sa ngayon, sa present time ngayon, hindi pa pwede dahil hindi pa inamindahan ang batas ng family code. Kaya pag yan namindahan na, pwede na magpakasal ang same-sex. Kaya ako bilang tao, ayaw ko maghusga dahil tayo makasalanan din. Ngunit ibabase na lang natin sa salita ng Diyos ang ating paniniwalaan, mga kabuhay. No? Bawat tao ay mayroong karapatan magpahayag sa kanyang opinyon. At huwag na lang tayong mapanghusga dahil tayo'y uhusgahan din doon sa itaas. Kaya siguro unawain natin at ang Diyos na ang bahala sa lahat. Kung sa aking opinion, siguro kung ako tatanungin, same-sex, magsasama, ikakasal, kung ibabase ko sa salita ng Diyos, hindi po ako sasang-ayon na ikakasal ang same-sex, lalaki, ikakasal bilang mag-asawa, puro babae, ikakasal bilang mag-asawa, ni hindi ko nakikita po yun sa salita ng Diyos dito sa Biblia.
Totoo, ako isang makasalanan. Ngunit bilang isang makasalanan, huwag nating dagdagan ang ating pagpakasala sa paniniwala. Dahil tayo pong lahat, pagpaniwalaan natin ang lahat na sinasabay ng kapwa natin, ay tayong lahat po ay mahuhulog sa butas. No? Mahuhulog tayo sa balon. Magiging biktima tayong lahat. Kaya tayo, magmuni-puni tayo, magdasal tayo sa Diyos kung ang desisyon na ginagawa natin, tama po o mali. Kaya mga kabuhay, pag-isipan po natin at magdesisyon tayo na ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dan ang may lalang sa atin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na buhay, at hindi po ang kapwa-tao natin ang ating sandigan sa buhay. Mga kapatid, mga kabuhay, sa muli, maraming salamat po sa inyo at naway naunawaan ninyo at naintindihan ninyo ang munting pahayag na to at kayo na po magdesisyon po sa sarili ninyo. Ano po ang desisyon ninyo? Ano po ang marating sa inyong kaisipan tungkol doon sa pahayag ni Pope Francis na civil union, same-sex, pwede na po mag-asawa ang kapwa lalaki at mga kapwa babae, pareho silang babae sa babae, pwede na ikasal, at ang lalaki sa lalaki, pwede na ikasal. Ngunit hindi naman ito naayon sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, para sa akin, sundin natin ang salita ng Diyos dahil tayo nagmula sa Diyos, siya may lalang sa atin at siya rin ang may karapatan sa atin na bawiin ang buhay na ipinhiram sa atin. Nasa ating pagyaon sa mundong ibabaw na ito ay taglay natin ang ating paniniwalang tunay at totoo na naayon sa salita ng Diyos. Tayong lahat ay dadaan din sa mundong ibabaw na ito, lilipas tayo. Ngunit sa ating pagyaon sa mundong ibabaw na ito, mangibabaw sa ating puso ang dalisay ng Panginoong Diyos, ang kanyang pagmamahal sa atin, ay palahagan natin sa ating puso at sa isip at higit sa lahat sa ating kaluluwa. Mga kabuhay, maraming salamat po at God bless all. Thank you po.